Ito po. Pasok. Oh, andito ka pala. Ay, kuya. Magandang umaga po. Kuya, may ano po kasi kami, may project. Tapos, ngayong after lunch po or lao na po yung deadline namin. Pumunta po ako dito kasi wala po kasing pera si mama. Wala siyang nibigay sa akin. Ay nako Binoy, wala akong may bigay sa'yo. 150 lang naman po yung project namin na kailangan naming babayaran. Wala po kasi akong malapitan at wala rin po kasi ang magpapahiram sa akin doon sa kapitbahay natin. Kaya sa'yo na lang ako na pumunta para po humiram ng pera. Kahit 150 pesos lang po. Okay, pahiramin kita ng 150 pero ibalik mo yan mamayang hapon. Kailangan ba talagang bayaran mamaya? Oo naman. Alam mo namang nagninegosyo ako. Kailangan ko yung pira. Wala po kasi akong pambayad kung mamaya mismo eh. Ulit-ulit. Oo nga, babayaran mo agad mamaya. Bali, papahiramin niyo po ako tapos kailangan kong babayaran mamayang hapon. Oo, siyempre. Bayaran mo agad mamaya. Wala kasing pera si mama eh. Wala siyang nibigay sa akin. Tapos ngayon na deadline, baka hindi ako makapasa. Kahit pahiramin lang ako kahit 100 na lang po muna. Tapos yung 50, hanapan ko na lang po ng paraan na makahiram po ako. Kung mapahiram na lang po sana ako ngayon na 150. Kailangan ba talaga na mamaya ako babayaran, mamayang hapon? Bingi ka ba? Paulit-ulit. Sabing bayaran mo agad mamaya, papahiramin kita. Sige po, hiramin ko na lang po para tsaka hanapan ko na lang po ng paraan mamaya para makapagbayad rin po ako sa inyo. Kasi wala naman po akong malapitan eh, sa inyo na lang po. Sige po, salamat po. Kunin ko na lang po. Thank you po kuya, babayaran ko ito mamaya. Thank you po. Yan po yung experience ko nung bata pa po ako. Fourth year high school ako nun. Ay hindi, I think third year high school ako nun. Naalala ko nung time na deadline na namin sa project nung araw na yun, and then final na kailangan i-submit yung project na yun. So ang mama ko kasi walang source of income. Nagtitinda lang siya kung minsan, pero hindi naman araw-araw. That time, wala po siyang pera na nabigay sa akin. And then yung kapatid ko naman, isang kapatid ko medyo may kaya sila kasi negosyante. Lumapit ako sa kanila para sila lang po yung last option ko na pwede kong malapitan at para makahiram din ako ng pera. So yun, nagmakaawa ako. And then, marami pa akong narinig that time. And then, kailangan pahiramin niya ako ng 150 pesos pero pagkahapon daw, kailangan ko daw bayaran agad. Kapatid ko yun kapatid ko mismo. So, hindi ko yun malimutan. Kasi talagang na-pressure ako. After noon, pagka naibigay ko na yung pera sa namin, sa teacher, ay naibili na namin ng project. Pagkahapon agad, humanap ako ng paraan para mabayaran ko yung 150 pesos. Naging kargador ako ng mga gulay doon sa kapitbahay namin kasi nagtitinda sila. Bulante sila ng mga gulay. So, naging kargador ako nila ng mga gulay para lang may pambayad din mismo sa kuya ko yung 150 pesos. So, sad. Yung
expectation mo na kapatid mo mismo na makatulong sa'yo, pero yun rin pala ang magbigay ng pressure sa'yo. Pahiraman ka ng pera, pero pagkahapon, kailangan mong bayaran agad. So, kaya yun, until today, di ko rin malimutan yung mga ganong eksena sa buhay ko. Yun lang po, share ko sa inyo.